Jesucristo. At nais ko pong batiin ang bawat isa ng isang hallelujah, shalom o tinatawag na ang kapayapaan buhat sa ating Panginoong Hesus Kristo. Dahil ang tunay na kapayapaan ay buhat lamang sa ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. Na hindi kayang ibigay ng mundo, ng sanlibutan, kundi ang ating Diyos lamang. Hallelujah. Praise the Lord. At hindi na po tayo magpapakatagal mga kapatid. Ating pangawitin ang nagsasabing yung unang awitin natin. Ating awitin mga kapatid. Bago tayo patuloy sa ating maiksing pagsasalusuluhin sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Yes po namin kayong batiin mga kapatid. Hallelujah. Ng isang mapayapang oras, araw man o umaga dyan po sa Pilipinas. Hallelujah. At sa ibang dako, hallelujah, ng mundo na isang blessed moment in the name of our Lord Jesus Christ. Hallelujah. The old rugged cross. Hallelujah. Ating awitin mga kapatid. The old rugged cross. Praise the Lord. Hallelujah. Ating awitin ng buong puso.
so divine, a wondrous beauty I see. For it was on that old cross Jesus suffered and died to pardon and sanctify me. So I cherish the old rugged cross, amen, hallelujah. We cherish it till my trophies at last I lay down in and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a rugged cross, and I will ever be true. Shame and reproach gladly bear. Then he'll call me someday, hallelujah, to my home far away, where is glory forever and sing. And so I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Hallelujah, Lord, come us once again. And so I cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down, hallelujah, and I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown.
Praise the Lord. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At kaya tayo narito ngayong gabi. Hallelujah. Dahil po sa ating panalangin. Hallelujah. At ating ating pag-handog ng ating buhay, ating pag-alay ng ating buhay sa ating Panginoon. Kaya ulitin mo sa prayer unto the Lord. Sa prayer, earnest prayer unto the Lord. Praise the Lord. Salamat sa iyo.
pa mailing, O God, kundi ang maganap po ang sakdal na kalooban sa bawat isa sa amin, Ama. Yan po ang kailangan, O God, ng bawat puso, Ama, na Lord God, kayo na po, O God, ang siya maghari sa bawat puso. Panginoon ko pong Diyos, marahil, Ama, alam niyo po, O God, ang bawat, Lord God, hallelujah, ang inyong mga anak, alam niyo po, kilala niyo po ang bawat inyong mga anak, Ama, na higit pa sa bawat isa sa amin, Ama. Lord God, hallelujah, patawarin niyo po, O God, ang naman po masumpungan ninyo, O God, mga kapintasan, imperfections, O God, sa aming puso, Ama. Mga pagkukulang sa inyong mga anak, O God, ipagpatawin niyo po, Ama, mga kamalian, O God, mga bagay, O God, na hindi po, Lord God, hallelujah, nakakalugod sa inyo, Ama. Lord God, hallelujah, mali, O God, maraming salamat, Ama, na binigyan niyo po kami, O God, ng pagkakataong mabuhay dito sa lupa, Ama. Hindi lamang po, O God, sa agana aming sarili, kundi Panginoon ko pong Diyos, ma-express ang inyong perfect will, O God, at mag-glorify po kayo ang sa aming buhay. Lord God, hallelujah, anong po mga bagay, O God, na Lord God, hallelujah, hindi po nakakalugod sa inyo, pagpatawad niyo po, Ama, sa anong masumpungan ninyo, Ama, sa bawat inyong mga anak, Ama. Lord God, hallelujah, marapatin niyo po, Ama, na may suko sa inyo ang buong puso, Ama, buong kaisipan, buong kalakasan, Ama, ang bawat isa sa amin, O God. Lord God, that's my earnest prayer, O God. Hallelujah. Nang sabihin, O God, hallelujah, mag-glorify po kayo, Ama. Ma-express po, O God, ang inyong perfect will sa bawat isa sa amin, O God. Lord God, hallelujah, that's my earnest prayer, O God, with my brethren, Ama. Lord God, hallelujah, once again, Father, inyo po muling ibuhos, O God, muli ang inyong biyaya, Ama, sa inyong mga anak, Ama. I pray to you, Father, to shed once again your precious blood in every heart and every mind. So, O God, and Lord God, inyo pong isugo ang inyong banal na Espiritu Santo that will be, Lord God, hallelujah, guiding us in spirit and in truth, O God, unto your word. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, I commit to you, Father, this service, O God, na circumcise every hearts and every minds by your precious word. At Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, marapatin niyo po, Ama, na kayo magpakain muli ng, Lord God, spiritual na pagkain, O God, hallelujah, buhat sa inyong trono ng banal na habag at biyaya, O Panginoon ko pong Diyos, inyo po muling ibuhos, Ama, ang makalangit ng pagkain para po sa bawat kaluluwa, Ama. Lord God, hallelujah, I cannot do it, Father, but I am only relying and trusting to you, Father. Lord God, I keep surrender to you, my soul and my spirit, Ama, even my strength, O God, hallelujah, that you alone, O God, be glorified and magnified in our midst, O God. Panginoon ko pong Diyos, hallelujah, Lord God, I cannot give, O God, hallelujah, any beneficial or benefit or strength, Father, and a healing. But Lord God, you can give. You are the one that I'm relying, oh God, that you can give strength, you can give a healing, you can give peace, you can give love in every hearts of your children, Father. And Lord God, hallelujah, that's my earnest prayer every day and night, oh God, na kayo na po, oh God, ang siyang makilos, Ama. Hindi na po itong panahon, oh God, na masayang pa, oh God, kundi this is the time to redeem our time, Father. It is the redeeming time for your coming, Almighty Father. Might be next year, might be next month, or might be next week, oh God, or might be tomorrow, oh God, or might be tonight, oh God. We don't know, Father. The most important, oh God, ay hindi po masayang, Ama, ang lahat ng aming, Lord God, hallelujah, isinuko sa inyo, ang buong pagpapagat. Kundi, Lord God, hallelujah, maging kapakinabangan po ang lahat, hindi lamang po sa gana aming sarili, kundi maging sa mga mahal namin sa buhay, mga kaibigan, mga Lord God, hallelujah, bawat kaluluwa ng kailangan ng kaligtasan. Muli, Ama, maraming salamat. I commit, Father, this service. Kayo po mangusap, Ama, in the simplicity of your word, oh God, mag-glorify po nawa kayo, Ama, sa aming kalagitnaan. Lord God, hallelujah, I love you, Father. I commit to you, Father, this service, oh God, under the mighty hand of God, in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Nais ko po kayo muling batiin ng isang mapayapang sandali. Hallelujah. Mapayapang gabi. Hallelujah. Sa pangalan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Hallelujah. God bless you all in the name of our Lord Jesus Christ. At praise the Lord. Tunay nga mga kapatid, at hallelujah, naparito po tayo ngayon upang muling katagpuin ang ating Panginoong Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Tayo meron pong tinatawag na regular midweek prayer meeting. Kaya tayo narito ngayon, magamat may mga pagod galing sa trabaho at bukas may mga trabaho pa. Hallelujah. At praise the Lord. Salamat sa ating Panginoong Diyos na siya po ang nagdako. Hallelujah. Sa bawat sa atin. Hallelujah. Maging mga nasa kani-kaniyang mga silid o tahanan. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoong Diyos na binigyan po tayo ng pagkakataon. Hallelujah. Upang magkaroon ng gabi ng panambahan. And bear with me. Hallelujah. We're going to, meron lamang po tayong mga salita ng ating Panginoong Diyos na ating tatalakayin. Hallelujah. The most important, hallelujah, it is the Word of God. Yes, hallelujah, prayers
Every good things that give from above, hallelujah, hallelujah, it is fine, it is good, but the most important, it is the Word of God. Hallelujah. Dahil dyan po nakasalalay ang lahat, hallelujah, sa bawat kanyang mga anak, ang kanyang salita, na siyang pagkain ng ating kaluluwa, siyang patuloy na, hallelujah, it is the healing of every spirit, and it is the Word of God itself also. It is for the healing of the mortal flesh. Dahil it is the spoken Word of God, and that is the power of the Word of God, which is the Word of God, na siyang, hallelujah, nagkapagbibigay ng kagalingan sa atin. Praise the Lord. At katugunan sa ating mga, hallelujah, mga hiniing sa Kanya. Praise the Lord. Kaya nga po, ang prayer meeting, I'm always saying that ang bawat gawain na para po sa Panginoong Diyos ay pare-pareho po lahat. Maging umaga man, o tanghali ng Biyernes, o linggo man sa atin, o maging midweek service, it is because that service, hallelujah, it is the service unto our Father. Hindi po sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Kung sagana ating sarili, pwede po natin may categorize. Hallelujah. Na mas mahalaga ang umaga o main service, lesser ang ating prayer meeting. But, hallelujah, pagdating sa ating Panginoong Diyos, praise the Lord. Kaya nga po't binibigyan natin ang best natin sa Kanya. Dahil po, hindi po tayo naglilingkod sa tao. Dahil kung sa tao lamang po, mga kapatid, sayang po ang ating pagpapagabi because we failed. I failed. We failed. Everybody's failed. Hallelujah. But we're doing this, it is for the Lord. And it will be a beneficial because the God knows our hearts. If we give our best unto the Lord, hallelujah, it will be a beneficial unto us. Hallelujah. Praise the Lord. Ibigay po natin best natin sa ating Panginoon Diyos. Can we open please in the book of Psalms, hallelujah, chapter 31 verse 1. Babasahin lamang po natin ang siguro mga 2 verses, tapos maaari na po kayong, hallelujah, praise the Lord. Bigay reverence unto the Word of God, maaari na pong makaupo, maging nasa tahanan po. Hallelujah. Praise the Lord. In the book of Psalms, chapter 31, verse 1 to 24. Hallelujah. Praise the Lord. Welcome po ang bawat isa sa atin sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Hallelujah. Psalms chapter 31 verse 1 to 24. Sabi niya po dito, sa verse 1, In Thee, O Lord, do I put my trust. Let me never be ashamed. Deliver me in Thy righteousness. Praise the Lord. Hallelujah. Alam na po natin ito, salitang Tagalog, na ang ating pong pagtitiwala, hallelujah, ay sa ating Panginoong Diyos lamang. At hindi po natin ikinakahiya. Kaya nga po sa ating prayer meeting, kung tayo po ay nagpapatira pa, kung tayo po ay tumatangis sa pagdulog sa ating Panginoong Diyos, hindi po natin yan ikinakahiya. And it will not make us lesser if we cry unto the Lord. If we cry to the things of this world, kung mawala sa atin, hallelujah, the things of the world, hallelujah, rudiments of the world, it is all vanity. Pero pagdating sa ating Panginoon Diyos, kung tayo po'y umiiyak, hindi po natin yan ikinakaya. Diyan po nalulugod ang ating Panginoon Diyos sa pagtangis ng kanyang mga anak. At diyan po siya tumutugon sa pagtangis ng kanyang mga anak. Praise the Lord. Nais ko lang po ma-emphasis ito mga kapatid. Dahil po mga kapatid, may mga naging bisita po tayo dito. Hallelujah. That in our regular service, that when we cry to the Lord, pray and worshiping unto the Lord, hallelujah, meron pong ibang reaction, hallelujah. Yung iba po ay hindi na nakakabalik dahil they had been offended, hallelujah. But when it comes to the Lord, we give our best unto the Lord, hallelujah. Praise God, hallelujah. Sa pangalawa po, sabi niya po dito, bound down thine ear to me, praise the Lord. Deliver me speedily, be thou my strong rock, for a house of defense to save me, praise the Lord. At sa verse 3, sunod po natin, for thou art my rock and my fortress. Hallelujah. Therefore, for thy name's sake, lead me and guide me. Praise the Lord. Let us pray. Muli dakila naming Diyos. Hallelujah. I pray to you, Father, na kayo pong patuloy na mag-bless, O God, ng inyong salita. Hallelujah. Kayo pong magbigay ng pagkain muli sa bawat kaluluwa, Ama, sa pamagitan po ng inyong salita, Ama. Lord God, minamahal po namin kayo. We give unto you all the praise and all of the glory in the blessed name of our Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. Maaari na pong makaupo. Hallelujah. Praise the Lord. At tuloy po natin mga kapatid sa verse 3. It is, alam po natin na ang ating midweek service, hallelujah, we have a short exhortation. We're always, hallelujah, starting with the Word of God, hallelujah.
na kanyang ibinigay po sa kanyang, hallelujah, tinatawag na lingkod, hallelujah, maging sa lumang tipan o bagong tipan. When it comes to the Word of God, ito po'y inspirasyon, hallelujah, na ibinigay ng ating Panginoon Diyos para po sa bawat isa sa atin, hallelujah. Sabi niya po dito sa verse 3, "For thou art my rock and my fortress." Praise the Lord. Hallelujah. Siya po yung ating malaking bato. Hallelujah. At siya po yung ang ating fortress o tinatawag na ating kuta. Pag sinabi po natin kuta, yan po yung lugar na ating matataguan o doon po tayo tatakbo para po hindi po tayo masupil ng ating kaaway. Hindi po ba? Kaya po pagka nababanggit po na doon sa kuta ng mga sundalo, kuta ng kaaway, kuta ng mga mga kaliwa. Di ba? It is, pag sinabing fortress, yan po ay patibayan. O yan po yung tinatawag na epicide o yan ay tinatawag na establishment na pinagtibay. Praise the Lord. Na hindi po yan basta-basta matitinag o masisira, magigiba. Praise God. Wala po tayong ibang matatagon dito sa lupa. Kahit na po sa ilalim ng lupa, ilalim ng tubig. Kahit na po sa langit o tinatawag na International Space Station. Hallelujah. Wala po tayong kaligtasan. Kundi saan man naroon ang ating Panginoon Kristo, yun po yung tinatawag nating pinakaligtas na lugar. Praise the Lord. Kaya nga po't mga kapatid, wala po tayong ikinababahala, kinakatakot. Kung nasa atin ang Holy Ghost, lahat po ay payapa na sa ating buhay. Dahil po meron na po tayong tinatawag na sabat o kapahingahan. Meron po tayong tinatawag na matataguan o yung secret pavilion o yung fortress, strong and mighty tower. Walang iba kundi kay Kristo Jesus lamang. Pag meron na po sa atin yan at payag na sa atin yan, at isinuko na natin yung ating puso, yung ating buhay sa ating Panginoon Diyos, kahit na po yung the gates of hell shall not prevail against us. Praise the Lord. Dahil kasama na natin ating Panginoon Diyos. Kung minsan po natatakot po tayo. Madalas po, hindi po minsan. Madalas po tayo natatakot, magkakaroon ng pagkabahala. Ngunit itong salita ng ating Panginoon Diyos, siya po yung lagi nagpapaalala sa atin, yung nagtuturo sa atin. Hallelujah, na huwag po tayong matakot. Ano sabi ng Scripture? Fear not, little flock. Praise the Lord. Sino po ba ang flock ngayon? Hallelujah, sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Tayo po. Ang kawan ng ating Panginoon Diyos. Huwag po tayong matakot. Praise God. Hallelujah. Dahil meron po tayong Diyos na buhay. You have to think, mga kapatid, yung ating pinaglilingkuran, yung ating pinagkakatiwalaan, siya yung may likha ng buong sangkalangitan. Buong kalawakan. Praise the Lord. Tapos yung hinihingi natin maliit, ay hindi natin may pagkatiwala sa ating Panginoon Diyos. Meron bang mahirap sa akin? Sabi ng ating Panginoon Diyos. Meron bang imposible sa akin? Praise God. Hallelujah. Bago natin ituloy, can we open please in the book of Psalm, Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Praise the Lord. Hallelujah. Naalala ko lamang itong, hallelujah, kung gaano kadakila ang ating Panginoon Diyos. Isaiah chapter 59, verse 1 to 2. Book of Isaiah. Sabi niya po dito, amen. Praise the Lord. Ano sabi niya po sa verse 1? Behold, the Lord's hand is not shortened. Hallelujah. That it cannot save. Praise the Lord. Yung kamay ng ating Panginoon Diyos ay hindi po siya umiksi, shortened. Praise the Lord. Para hindi po niya tayo mailigtas sa oras ng ating kapighatian. Praise the Lord. Kailanman mga kapatid, hindi po yan iiksi yung kamay ng ating Panginoon Diyos. At ano sabi niya po dito? That it cannot save, neither his ear, maging ang kanyang pakinig o tenga, ay heavy, that it cannot hear. Praise God. Verse 2, ano sabi niya po dito? But your iniquities have separated between you and your God. And your sins have hid his face, so praise the Lord, from you, that he will not hear. Kaya pala tayo, hindi niya maririnig kung tayo mananalangin, kung tayo po ay lalayo sa Kanya. Di ba liwanag po sa verse 2? Ngunit, ang Panginoon Diyos ba ang lumayo sa atin? Hindi po.
Kailanman ang ating Panginoong Diyos, even sa lumang tipan, ang mga Israelitas, ni minsan hindi po siya. Kahit na hallelujah, tigas ng ulo ng mga Israelitas. Nag-raise up ang Panginoon ng Haring Zedekiah. Pagkalaon, gumawa siya ng mga Diyos-Diyosan. Praise God. Ganun po, yung mga, marami mga hari. Ilan yung mga ni-raise up ng ating Panginoong Diyos na mga hari, mighty hari, sa lumang tipan. In the book of Kings, you can read it. 1 Kings, 2 Kings. Hallelujah. Mightily, that God, hallelujah, ay nasa kanyang bayan. Praise God. Ilang digmaan, ilang kaharian. Praise God. Sinamahan sila ng ating Panginoon Diyos. But in the latter times of their life, bago sila mamatay, hallelujah, ilang hari yun. Gumawa sila ng kanilang Diyos-Diyosan. Praise God. Hallelujah. Kailanman mga kapatid, hindi tayo iwan ng ating Panginoon Diyos. Hindi tayo pababayaan. You have to think always, langit man at ang lupa ay lilipas. Pero yung salita ng ating Panginoon Diyos na pangako niya sa atin, hindi niya tayo iiwan. Praise the Lord. Imayin po natin yung verse to mga kapatid. Paalala ito ng ating Panginoon Diyos. But your iniquities, ano po yung iniquities mga kapatid? Iyon po yung mga bagay na mabubuti sa ating Panginoon Diyos na dapat natin gawin, ngunit hindi natin nagagawa. At yung mga bagay na hindi dapat natin ginagawa, hallelujah, dahil hindi nakakalugod sa ating Panginoon Diyos, ang siya nating nagagawa. Praise the Lord. Hallelujah. Wala po yan exemption mga kapatid. Because in this flesh, this is the last enemy. Counting lingap lamang ng advertisement pag ikaw ay manunood ko ano man. Ano man bagay na naisip mo sa iyong puso at kaisipan, sa iyong kapwa, that is a guilt already unto the Lord. Every seconds po. Hallelujah. You know that sabi nga sa message, perfect strength, perfect weakness. Ang kaaway po natin, walang iba kundi ang ating sarili. Dahil itong laman na ito ang siyang tamad para maglingkod sa ating Panginoon Diyos. Itong laman na ito, ang siyang matigas ang ulo para sundin ang ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Holy Ghost. And you know that the conflict, napunta po tayo dito sa conflict, pero hindi po natin ito pagtatagalin. The conflict, hallelujah, na ating pagkikipagbaka, hindi mo yan laban kay Lucifer o kay Satanas o sa Diablo. It is the conflict between God and Satan. Do you know that there's a message? That there's a conflict between God and Satan? Sino po ang kalaban natin mga kapatid? The flesh. Ito ang kinakailangan nating ma-defeat, mapagtagumpayan. Praise God. Pag napagtagumpayan na natin ito, maisuko natin lahat sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, then, hallelujah, we have already overcome everything. Praise the Lord. What is the greatest battle ever fought in the mind? Sinong naglalaban dyan? It is the white and the black dog. It is God and Satan. Yan po yung battlefield. Pag lagi natin pinapakain ng salita ng ating Panginoon Diyos, kahit na anong mangyari, praise the Lord, we have already that tinatawag nating Sabbath in our hearts, in our soul. Meron na po tayong kapayapaan. Praise the Lord. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. And your sins, ano po yung sins? It is unbelief. Have hid His face from you that He will not hear. Kaya pala naitatago ang kanyang mukha sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Ano po yung kasalanan? Unbelief to the Word of God. You know that before you have to do the works of the devil, sabi ng perfect strength, perfect weakness, you have to refuse first the Word of God. Before you have to do the works of the devil. Praise the Lord. But the grace of God was so great sa bawat kanyang mga anak. Napakadakila. Hallelujah. Napakadakila. Hindi niya tayo pinabayaan na manatili sa ganong kalalagayan. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah chapter 58 verse hallelujah, verse 9. Praise the Lord. 58.
Isaiah chapter 58, verse 9. Hallelujah. You know that the Word of God, ito'y pagkain ng ating kaluluwa. Kailangan natin mag-recharge every day. Praise God. Kailangan po natin mahubog yung ating nature unto divine nature of God. Praise the Lord. Tuloy po natin sa verse 9. Sabi niya po dito, "Then shalt thou call, and the Lord shall answer." Kung ikaw ay tatawag, ang Panginoon Diyos ay tutugon. Ano sabi niya po dito? "Thou shalt cry, and He shall say, Here I am." Praise the Lord. "If thou take away from the midst of thee the yoke, and the putting forth of the finger, and speaking vanity." Hallelujah. Ano sabi niya po dito? If you take away from the midst, sa kalagitnaan of thee, the yoke. Ano po yun? Yoke na yun, yung pinapasan. The putting forth of the finger, and speaking vanity. Hallelujah. Putting forth finger, and speaking vanity. Salitang Tagalog. Basahin natin mga kapatid. "Kung magkagayoy tatawag ka at ang Panginoon ay sasagot. Ikaw ay dadaing at siya'y magsasabi, narito ako." Hallelujah. "Kung iyong alisin sa gitna mo ang atang, ang pagtuturo at ang pagsasalita ng masama." Ayaw niya ng ating Panginoon Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. At pag nawala iyan, hallelujah, sa gitna, ano po yan? Ang gitna na yan, sa ating puso. Nasa ating puso ang kalagitnaan. Hallelujah. Praise God. Ito paalala ng ating Panginoon Diyos dahil gusto ng ating Panginoon Diyos na tugunin ang bawat panalangin natin. Ayaw niyang merong hadlang. You know what is the hindrance? This flesh. The greatest battle ever fought, wag po natin kalilimutan. The battle is not yours, but of the Lord. Spiritually. Sa demonyo. Dahil tayo po mga kapatid, kahit na anong gawin natin, hindi natin mapagtatagumpayan. Hindi tayo makakapagtagumpay laban sa demonyo, Satanas. But it is God that is in us will fight for our battle. Isuko lamang natin lahat sa Kanya. Lahat ng Kanyang hinihingi at Siya ang kikilos sa atin. Dahil hindi makakakilos ang Panginoon Diyos pag hindi po natin naisuko ang ating puso sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalaga po nito. Bakit natin sinasabi ito mga kapatid? Basahin po natin yung perfect strength in perfect weakness. Praise the Lord. Hallelujah. Nang tayo magkaroon ng katagumpayan. Praise the Lord. Hallelujah. Napakalaga po nito. Dahil, hallelujah, in these simple things sa flesh, kaya tayo hindi makapagtagumpay sa ating kaaway. Tatawanan lang tayo ng kaaway. Praise God. Kahit kailan hindi po tayo magtatagumpay unless itong sinasabi ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah, ang mapasa atin. Because ito ay sinabi ng ating Panginoon Diyos. Wala na pong ibang way. Walang ibang shortcut. Kundi the way of the Lord. Hallelujah, iisa lamang po yan. Mahirap man, mga kapatid. Because it is the way of the Lord. Di ba sinabi ni Scripture? Masikip, mahirap ang daan tungo sa, hallelujah, kaligtasan. Ngunit madali at maluwang ang daan patungo sa kapahamakan. Di ba? Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. Ano sabi niya po dito sa verse 2? "If thou draw out thy soul to the hungry and satisfy the afflicted soul, then shalt thy light rise in obscurity and thy darkness be as the noonday." Salitang Tagalog, sabi niya po dito, "At kung magmamagandang loob ka sa gutom at iyong sisiyasatin ng loob ang nagdadalamhatiang kaluluwa, kung magkagayoy sisilang ang iyong liwanag sa kadiliman at ang iyong kadiliman ay magiging parang katanghaliang tapat." Hallelujah. Maliwanag po yan sa atin. Praise the Lord. Sunod po natin ito. Hindi natin magtagal. "And the Lord shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought." Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? "At papatnubayan ka ng Panginoon na palagi at sisiyahan
ng loob ang iyong kaluluwa. Hallelujah. Sa mga tuyong dako. Hallelujah. Sunod po natin. Hallelujah. And make fat thy bones, and thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Tuloy po natin. At sa mga tuyong dako at palalakasin ang iyong mga buto. Alam niyo ba ang buto, mga kapatid? You know what is the meaning of bones? Sa original etymological term ng buto, ang ibig sabihin ng buto, that is a substance. Praise God. Hallelujah. Dahil po, andun po sa buto, lalo ng pinakamalaking buto natin, andun po nagmumula, hallelujah, hallelujah, tinatawag na reproduction ng ating pinakamahalagang substance sa ating katawan. And that is the blood sa buto. Hallelujah. Tuloy po natin dito. Ano sabi niya po dito? And if thou draw out thy soul to the hungry, and sa verse 11, and the Lord shall guide thee continually, and satisfy thy soul in drought. Praise the Lord. So ang Panginoon po, huwag po natin kalilimutan, ang kailangan po nating the guide or a guide, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Praise God. Once na ang ating Panginoon Diyos ang siyang mag-guide sa atin, sabi niya po dito, hallelujah, continually, ano sabi niya po dito, shall guide thee continually and satisfy thy soul in drought. So kung ating Panginoon Diyos ang mag-guide sa atin, siya po yung magbibigay sa atin ng tinatawag na satisfaction, the satisfying portion of our soul. Walang iba pong iba, kundi ang salita ng ating Panginoon Diyos. Praise God. Hallelujah. Our guide, hallelujah, it is God, the Holy Ghost. Hallelujah. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Dahil if we have that guide, the Holy Ghost, He will guide us, nothing else, unto the truth, which is the Word of God. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? And thou shalt be like a watered garden, and like a spring of water, whose waters fail not. Praise God. Hallelujah. Kagaya po na tayo ng ang sinabi niya po dito sa salitang Tagalog. Hallelujah. Na ikaw ay magiging parang halamang na dilig at parang bukal na tubig na ang tubig ay hindi naglilikat. Ang bukal po, mga kapatid, walang tigil po ang pagbuga, paglabas ng tubig. Praise God. Hallelujah. Bakit po tayo masaya? Meron tayong kapayapaan. Because there's something pushing us. Sabi ng message. Hallelujah. Kagaya ng isang spring na may bula. Hallelujah. Sabi nga ng Brother Branham sa isang preaching niya, sa isang message, na bakit masaya ka? Sabi doon sa Mekan, in that spring of water. Because there's something pushing me at my back. Hallelujah. Walang iba po. Hallelujah. Pag nasa atin ang ating Panginoon Diyos, hallelujah, nasa atin po ang tinatawag na satisfaction at kagalakan sa ating puso. Hallelujah. Verse 12, hallelujah. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundation of many generations. Ulitin po natin. And they that shall be of thee shall build the old waste places. Thou shalt raise up the foundations of many generations. Hallelujah. And thou shalt be called the repairer of the breach, the restorer of paths to dwell in. Walang iba po yung iba, kundi ang ating Panginoon Kristo. He is the repairer of the breach and the restorer of our path. Hallelujah. Kung tayo ay nasa Kanya. Anong sabi niya po dito? If they shall be with thee. Hallelujah. Siya po. Hallelujah. He will repair the altar of our hearts. He will restore us back unto the path of His life, the path of our life, which is the Word of God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hindi na po tayo magpapakatagal. Last natin ni mga kapatid. Balik tayo sa Book of Psalms, chapter 31. Hallelujah. Hindi natin matapos itong Book of Psalms. Hallelujah. Napakasarap, napakaganda pa naman ng katalakay dito. Hallelujah. Sabi niya po dito, hallelujah. Into thine hand I commit, sa verse 4, pull me out of the net that they have laid
privily for me, for thou art my strength. Praise the Lord. Ang sabi niya po dito sa verse 4, hugutin mo ako sa silo ng kanilang inilagay na lihim ukol sa akin, sapagkat ikaw ang aking katibayan. Praise the Lord. Verse 5, into thine hand I commit my spirit. Hallelujah. Ano po yung spirit na yung mga kapatid? Into thine hand I commit my spirit. Hallelujah. Ano po yung spirit na yung mga kapatid? Our soul. It is in our heart. Our spirit. Andito po sa ating mind. Praise God. Kaya nga sabi rin ng scripture that lean not unto your own understanding. Commit all thy ways unto the Lord, and He shall guide you sa ating path of our life. Praise God. Tuloy po natin mga kapatid. Hallelujah. O Lord God, sabi niya po dito, into thine hand I commit my spirit, thou hast redeemed me. O Lord God of truth. Praise the Lord. Hallelujah. Maliwanag po ito sa atin. Sa ating pagsuko sa Kanya ng ating spirito, ng ating kaisipan. Hallelujah. Dahil siya po yung ating tagapagtubos. Hallelujah. Ng ating kaluluwa. Praise the Lord. Hindi lamang po kaligtasan. Hindi po tayo nakontento na tayo ligtas lamang dahil pwedeng next year, pag hindi po tayo magpatuloy, hallelujah, sa Kanyang salita. Praise God. Maaari po tayong mawala. Pero once na tinubos ka na ng ating Panginoon Diyos, hindi na tayo mawala sa Kanyang kamay. Dahil po, ang katubusan po, pag sinabi pong tinubos niya ng Kanyang banal na dugo, doon po nakalaan ang Kanyang banal na dugo sa Kanyang mga tinubos na nasa Kanyang kaisipan. Praise God. Na nasa Kanyang kaisipan. Once na nasa kaisipan na ng ating Panginoon Diyos, yan po yung Lamb's Book of Life, hallelujah, hindi na po yun mabubura. Pero kung nandun po tayo doon sa Book of Life, mga kapatid, sa aklat ng buhay, that is all the life of all humanity. Ngayon, nasa almost, hallelujah, almost 8 billion na. Doon po nakasulat po yung buhay sa Book of Life. Pwede po yun mabura, kagaya ni Judas Iscariot. 3 years siya naglingkod, naging tapat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Pero dahil sa pilak, pinagpalit niya, pinagkanulo niya ang ating Panginoon Kristo. Praise God. Hallelujah. Ngunit ang mga tinubos ng ating Panginoon Diyos, naiguhit na yan sa palad ng ating Panginoon Diyos. And no one can pluck you up from the hand of God. Hindi lamang po kanyang isinulat, kundi meron pa siyang tinatawag na grip. Grinip niya. Hinawakan niya mahigpit ang bawat isa sa atin. Praise God. Hallelujah. Tuloy natin mga kapatid. I have hated them and regard lying vanities, but I trust in the Lord. Ayaw po ng ating Panginoon Diyos ang tinatawag na lying vanities o pagsisinungaling na walang kabuluhan. Dahil yun po ang naganap sa Garden of Eden. Kaya nga po, naipanganak po tayo. Sino po bang hindi nakapagsinungaling sa atin? Lahat po. Hindi po ba? Praise God. Dahil sabi ni Scripture na pag hindi po tayo nagsinungaling, hallelujah, wala po sa atin ang katotohanan. Di ba sinabi ni Scripture? Hallelujah. Sabi niya po, we are born in sin, shaped in iniquity, coming to this world, speaking in lies. Ngunit sa biyaya ng ating Panginoon Diyos, there is now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but walk after the Spirit. Praise the Lord. Kaya nga po, ang paglalakad natin dito sa lupa, mga kapatid, it is a short admonition, paalala ng ating Panginoon Diyos. Hindi lamang po the flesh. Hindi po tayo lumalakad o nabubuhay lamang sa flesh, but in the Spirit. Spiritual life natin dito sa lupa. Pag lumalakad po tayo sa spiritual, hallelujah, nakasama natin ating Panginoon Kristo, the Holy Ghost, hallelujah, we are walking in the light. Tayo lumalakad na sa kaliwanagan ng ating Panginoong Hesus Kristo. At wala na po sa atin ang tinatawag na kadiliman. Praise God. Pag nasa atin ang liwanag, wala na po tayo sa kadiliman. Dahil tumakas na ang kadiliman sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sabi niya po dito mga kapatid, and hast thou not, I will be glad and rejoice in thy mercy, for thou hast considered my trouble. Thou hast known my soul in adversities. Hallelujah. Salitang Tagalog. Ako'y matutuwa at magagalak sa iyong kagandahang loob, sapagkat iyong nakita ang aking kadalamhatian. Praise the Lord. Hindi po ba? Dahil loving kindness is better than life.
At nakita ng ating Panginoon Diyos ang ating pagdadalamhati, ang ating pagtangis. At ano sabi niya po dito? Hallelujah. Thou hast known my soul in adversaries. Nakilala ang aking kaluluwa sa mga kasakunaan. Verse 8. And hast not shut me up into the hand of the enemy. Thou hast set my feet in a large room. Hallelujah. Verse 9. Have mercy upon me, O Lord, for I am in trouble. Mine eye is consumed with grief. Yea, my soul and my belly. Salitang Tagalog. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan. Oo, ang aking kaluluwa at ang aking katawan. Hallelujah. And we will jump, mga kapatid, in verse 19. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Sabi niya po dito sa verse 19. Hallelujah. Oh, how great is thy goodness, which thou hast laid up for them that fear thee. Hallelujah. Ano sabi niya po dito? Oh, pagkadakila ng iyong kabutihan na iyong iningatan para sa kanila na nangatatakot sa iyo. So ang ating Panginoon Diyos, mayroon po siyang inilaid, hallelujah, para po sa bawat isa sa atin na nangatatakot sa Kanya. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi niya po dito sa kasunod, Thou hast laid up for them that fear thee, which thou hast wrought for them that trust in thee before the sons of men. Ano sabi niya po dito? Na iyong ginawa sa kanila na nagsisipagkanlong sa iyo sa harap ng mga tao. Praise the Lord. Hallelujah. Sino po yung mga nagsisipanganlong sa ating Panginoon Diyos? Hallelujah. Yung mga natatakot sa Kanya. Yung takot po na ito na sinasabi, hindi lamang po yung tinatawag na panginginig o yung ninenervyos o natatakot, nagtatago. Hindi po yun, mga kapatid. Pag sinabing fear unto the Lord, it is a reverence, a deep respect unto the Lord sa Kanyang salita. Kaya nga po pagka tumatayo po tayo o tayong maawit, nagpupuri, nananalangin, hallelujah, binibigay po natin yung ating, hallelujah, yung ating respeto. Pinakamalalim na respeto paggalang sa ating Panginoon Diyos. Sa pag-awit pa nga natin ng ating pambansang awitin, hindi pa nakatayo, pinapatigil at ang ginagawa, tapos ang kamay pa nilalagay pa sa kabilang dibdib. Praise the Lord. Pero sa atin, hallelujah, higit pa dapat ang ating reverence unto the Lord. Praise God. Nawa po may reveal sa atin yung tinatawag na reverence and fear unto the Lord. Dahil pagka na-reveal po sa atin yung tinatawag natin yung fear, hallelujah, sa ating Panginoon Diyos, hallelujah, everything that we will do unto the Lord, everything that God, hallelujah, is telling us, we will, hallelujah, hindi lamang consider, we will have that in our hearts, ng buong pagmamahal. Kaya nga po, even in the, hallelujah, service unto the Lord, kahit na nagugas naman ng plato, o nagluluto lamang, o kaya naglilinis yan, hallelujah, or whatever that we are doing unto the Lord, we are doing that with love and respect unto the Lord. Dahil pagka ginawa po natin yan, in vanities, mga kapatid, hallelujah, tayo po mananagot sa ating Panginoon Diyos. Hindi ko na po kailang ihimayin niya, mga kapatid, dahil makikita po natin sa lumang tipan, hallelujah, lahat ng hindi tumalima at nagbigay ng tinatawag nating fear o respect unto the Lord in the Old Testament. Hindi lamang sa Old Testament, kundi maging sa New Testament. Si Ananias at si Sapphira, dahil lamang sa pilak, sa salapi, hindi sila nagkaroon. They didn't consider in their heart that respect unto the Lord. Ano nangyari, mga kapatid? Sila kinaladkad na papalabas dahil sila pinasang ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. That's why everything that we're doing to the Lord, we give that with full respect and love unto the Lord. Dahil ang ating pinaglilingkuran, He is our mighty God in heaven. He deserves all the glory and all the honor and praise. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Ito'y paalala ng ating Panginoon Diyos. Everything that we're doing it, hallelujah, we're giving it in deepest reverence and respect unto the Lord.
Kaya nga po, nung in the time, even when I was a young people, nung na-reveal sa akin, hallelujah, nung akin napapakinggan yung mga preachings about yung hallelujah, maging Libita sa Lumang Tipan hanggang sa kanila sa Pira, Ananya sa Bagong Tipan, higit ako nagkaroon ng takot sa ating Panginoon Diyos. Hindi lang yung takot na nanginginig, kundi it is the deepest respect that everything that we're doing. Kaya nga sinabi ng Scripture that do everything. Whatever you do in words or in deeds, do it in the name of the Lord. Yan po, hallelujah, pinapatukuyin po niyan lahat po ng bagay patungkol po sa ating Panginoon Diyos. Sa ating paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Pwede po natin sa isang tabi yan. Liitin natin yan. Hallelujah. O gawin natin na walang kabulan sa atin. Hallelujah. But in our hearts, hallelujah, tayo mananagot sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. I'd like to admonish you, mga kapatid, take the most deepest reverence when it comes unto the Lord. Hallelujah. Yes, you can do. Magagawa natin sa bawat isa yan. Hallelujah. But, hallelujah, on the latter time, hallelujah, ipapahig sa atin ng ating Panginoon Diyos ang ating pagkukulang sa Kanya, pagkakamali. Hallelujah. I'm not just only telling this, hallelujah, na wala sa salita ng ating Panginoon Diyos, kundi ito ay pinapakita ng ating Panginoon Diyos sa Kanyang salita. Hallelujah. Give our best unto the Lord. Hallelujah. Give our best unto the Lord. And He will bless each and every one of us. Pag sinabi kong pong bless, mga kapatid, hindi po yung prosperity. Mas higit pa doon. Pag sinabi ko pong bless. Hindi po yan patungkol sa material, sa salapi, o sa ano pa mang bagay dito sa lupa. Pag sinabing bless, mga kapatid, higit pa yan sa ano mang bagay dito sa lupa, kundi yan po ay higit na pagpapala para sa ating kaluluwa. Palalaguin niya ang ating pananampalataya, palalakasin niya tayo. Iingatan niya ang ating lakad. Hallelujah. Hindi pa ba yun higit na dakila? Praise God. Hallelujah. Mga 3 verse na lang ito, mga kapatid. Masabi niya po dito sa verse 20, Thou shalt hide them in the secret of thy presence from the pride of man. Praise the Lord. Thou shalt keep them secretly in a pavilion from the strife of tongues. Praise God. Kung meron kang relasyon sa ating Panginoon Diyos, hallelujah. Hallelujah. Alam mo kung sino siya sa iyo at kung sino ka sa Kanya. Hallelujah. Alam mo yan. At kita rin sa ng ating Panginoon Diyos yung nais niya. Ilalayo niya tayo ng ating Panginoon Diyos sa anumang bagay na magiging reproach sa Kanyang salita. At iingatan niya tayo, our adversaries. We know that our adversary, it is the devil. Pero hindi po tayo ang makikipagbaka, kundi ang Diyos. Iingatan niya po tayo. Ano sinabi niya po dito? In the secret place. It is your relationship with Him. Hallelujah. In the secret of pavilion. Praise God. If you have already your relationship, personal relationship with God, hallelujah, sasamahan niya tayo sa ating araw-araw. At iingatan niya tayo laban sa mga bagay. Hallelujah. Hallelujah. Nagawa o mga bagay that is pertaining to the adversary. Praise God. Blessed be the Lord, for He hath showed me in His marvelous kindness in a strong city. Praise God. Purihin ang ating Panginoon Diyos dahil Kanyang ipinahayag sa atin kung gaano niya tayo iningatan sa Kanyang pinagtibay na pag-iingat sa atin. Hallelujah. Meron po tayong strong refuge. Meron po tayong city that is our refuge. Di ba merong iawitin ko, nakikita ninyo, my refuge. Yung refuge natin, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Kaya't ang nobya ng ating Panginoon Diyos ay hindi po yan matitinag kahit na anong pagsubok.
Kahit na anong tukso ang dumating sa kanya, kahit na anong kahirapan, hindi yan matitinag. Dahil meron siyang matibay na muog. Meron niyang matibay, hallelujah, na tinatawag nating gusali o kuta na matatakbuhan. Praise God. Mas matibay pa yan kaysa sa kuta ng mga NPA na tinatakbuhan. Hallelujah, tinataguan. Dahil Diyos na mismo, hallelujah, na naglikha ng lahat ng nilalang, praise God, ang nasa sa atin. Yun ang pinakaligtas, mga kapatid. Kahit na nasa gitna ka ng dagat, nasa gitna ka ng gubat, pagkasama mo ang ating Panginoong Hesukristo, pagkasama mo ang Diyos, meron kang personal na relasyon sa Kanya. Nasa pinakaligtas kang dako. Praise God. Kahit na maghirap ang ekonomiya sa buong mundo, bumagsak ang kumpanya, praise God. Walang stability dito sa lupa. There's only one stable ground, and that is the rock of revelation. That is in Christ Jesus, with Christ Jesus. Praise God. Kaya nga, di ba sinabi ng all other ground is sinking sand. Dahil isa lamang pinakamatibay. Hallelujah. Hindi po ang matibay, hindi po yung tinatawag na, di ba meron yung araw na Bangko Pilipino, subok na matibay, subok na matatag. Hallelujah. Pero nasaan na ngayon? Di ba? Kahit na ilang libong toneladang ginto ang naka-deposit doon sa Bangko Pilipino. Pero ngayon, nasaan na? Di ba? Para kang nakasandal sa pader. Hindi po yun. Ang pinakamatibay na dako na ating masasandalan, na ating mapagkakatiwalaan, walang iba kundi sa ating Diyos na buhay, na naglikha ng langit at ng lupa. Praise God. Ang isang ina na nagpagatas sa kanyang anak, maaari pa niya makalimutan. Pero ang isang ina, hindi niya po makakalimutan ang kanyang sanggol na pagkatasin. Pero sinabi ng ating Panginoon Diyos na ang isang ina, hallelujah, kagaya sa isang ina na mayroong sanggol, maaari pa niya makalimutan yung kanyang sanggol. Maaari pa niya makalimutan. Pero ang ating Diyos, hindi niya tayo makakalimutan. You have to think about it kung gaano kadakila yung pag-aalaga, pagmamahal ng ating Panginoon Diyos sa atin. Yung ina, hindi nga niya makalimutan yung kanyang sanggol. Pero sinabi ng ating Panginoon Diyos, maaari pa niya makalimutan. Pero ako mismo, hindi kita makakalimutan. Praise God. Hallelujah. Isa lamang ang laging gusto ng ating Panginoon Diyos. Magtiwala tayo at isuko natin sa Kanya ang ating espiritu. Hallelujah. At ang ating kaluluwa na Kanyang tinubos. Praise God. Magtatapos na tayo, mga kapatid. Pag sinabi ko magtatapos, mga kapatid, parang nagigising ang kuwan. Hallelujah. Magtatapos na tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yes, I understand na pagod tayo. Hallelujah. At kaya hindi na natin tatapusin yung buong chapter na ito. Itong 2 verse na lamang. Or 3 verse. Sabi niya po dito, for I said in my haste, I am cut off from before thine eyes. Nevertheless, thou heardest the voice of my supplications when I cried unto thee. Praise the Lord. Hallelujah. Salitang Tagalog, tungkol sa akin, sinabi ko sa aking pagmamadali na hiwalay ako sa harap ng iyong mga mata. Praise God. Sa kanyang pagmamadali, di ba dito sa lupa, punong-puno ng pressure. Hallelujah. Ako minsan puro madali, puro rush. Hallelujah. Puro pressure. Yala-yala. Lalo na pagka sa trabaho. Puro pressure, kabilaan. Hindi pa natatapos, ayan na naman. Hallelujah. At kung minsan, hallelujah, sa ating pagmamadali, maging sa natural man o sa maging sa spiritual, we are pressured. Peer pressure. Sinasabi. Hallelujah. Praise God. Nagkakaroon po tayo ng pagkukulang o pagkakamali sa ating Panginoon Diyos. Na tayo ay napapalayo. Di ba, nabasa natin kanina sa Isaiah. Pero nung sabi niya po dito, sa oras na tayo ay tumangi sa ating Panginoon Diyos, tayo ay Kanyang pinapakinggan. Amen. Praise God. Hallelujah. Tuloy po natin, mga kapatid. Sa verse 23, second to the last verse. O love the Lord, all ye saints, all ye His saints. Sino po ba ang santo ng ating Panginoon Diyos ngayon? Amen.
Praise God. Sabihin ng ating Panginoon Diyos, hindi po tayo magiging santo pagpatay na tayo at tatayon tayo ng ribulto. Ngayon pa lamang sa paningin ng ating Panginoon Diyos, tayo ang santo ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Hallelujah. Dahil hindi niya na po inari na tayo ay meron pang mga kasalanan. Kundi kanyang kinuha ang ating unrighteousness at inimpute niya sa atin yung kanyang katuwiran. Praise the Lord. Hindi siya kasalanan, hindi siya nagkasala, pero naging kasalanan siya. Dahil kinuha niya yung ating mga kasalanan at ibinigay niya sa atin yung kanyang righteousness. The Holy Ghost. Hallelujah. Tuloy po natin mga kapatid. For the Lord, sabi niya, oh, love the Lord, all ye saints. Sabi niya po dito, oh, ibigin niyo ang Panginoon ninyong lahat ng mga banal niya. Praise God. Hallelujah. For the Lord preserveth the faithful and plentifully rewarded the proud doer. Praise God. Ano sabi niya po dito? Hallelujah. Pinalalagi ng Panginoon ang tapat. Hallelujah. At pinanghihigantihang lubos ng manggagawang palalo. Praise God. Ano po yung proud doer na yung mga kapatid? Hindi po yung gumagawa tayo na meron tayong pagmamalaki. Ay, dahil ginawa ko yan, ako yan ang may gawa. Hindi po yun. Kundi, ginagawa po natin yun, hallelujah, ng buong ating, we are confident through Christ Jesus. At yung ginagawa natin yun na with confidence through Christ Jesus, hallelujah, yan po ay because we love our God. Ginagawa po natin ng buong ating magagawa para sa kanyang kapurihan. Hindi po para tayo ang mapapurihan o maluwalhati. Praise God. Proud doer. Ano po yung proud doer na yon? We have a confidence to our Lord Jesus Christ in doing everything. Hallelujah. Praise God. At itong pinakahuling verse, sabi niya po dito, huwag po natin kalimutan mga kapatid. Love, hindi po ako, kaya nga lagi kong nasasabi dito sa pulpit that you have to give your best unto the Lord. Because He deserves to be number one. Pag ginawa po natin siyang number 2, sabihin niya, bumalik ka sa number 1. Praise God. Because He deserves to be the first in our life. Love the Lord with all of your heart, with all of your soul, with all of your strength, with all of your mind. Praise the Lord. Ano sabi niya po dito? Ulitin po natin ito sa ating pagtatapos. All of the Lord, all ye His saints, for the Lord preserveth the faithful. Yung tapat. Naging tapat po tayo dahil nasa atin yung Holy Ghost at nagagawa po natin buong katapatan ang lahat ng naukol sa Kanya. Praise God. Dahil po, ulitin po natin, ano pong kalaban natin? Ito. Without the Holy Ghost, tamad yan. Without the Holy Ghost, ayaw niyan magpagal at magsikap. Without the Holy Ghost, ayaw nitong sumunod sa Holy Ghost, sa leading of the Holy Ghost. Praise God. Ngunit, kung nasa atin yung the faithful one, that is He Himself in us, the Holy Ghost. Kaya lamang po tayo naging faithful. And rewarded them those that are of a proud doer. Confident ka. Masaya ka. Pinagmamalaki mo. Hallelujah. Hallelujah. Ang buong pagtitiwala ko ay sa ating Panginoon Diyos, sinuko ko ng lahat alang-alang sa Kanya. Hindi po natin ikinakahiya. We are testifying Him. Praise God. That is a proud doer. And the last verse, mga kapatid, be of good courage, and He shall strengthen your heart. Di ba familiar itong sinabi ni Joshua? Hallelujah. Sinabi ng ating Panginoon Diyos during the time of Joshua. Di ba ito familiar? During their battle. Ano sabi niya po dito? Be of good courage, and He shall strengthen your heart. Kung tayo lamang po mga kapatid, hallelujah, ay meron pong sinatawag po ditong magpakalakas o mga dalang tapang, hallelujah, sa ating puso. Anong sabi ng ating Panginoon Diyos? And thou, all ye that hope in the Lord, lahat po tayo na nagsisiasa sa ating Panginoon Diyos. Tayo lamang po ay magkaroon ng buong tapang at kalakasan.
At yan ay mapapasa atin kung nasa atin ang ating kalakasan. Walang iba kundi, the joy of the Lord is my strength. Ano po yung joy natin? Ano po yung kalakasan natin? Yung kagalakan na buhat sa ating Panginoon Diyos. For the joy of the Lord is my strength. Kaya nga't restore unto me the joy of thy salvation. Dahil pag nasa atin na yung kalakasan na binigay ng ating Panginoon Diyos, hallelujah, meron po tayong tinatawag na, hallelujah, yung kagalakan rather, na buhat sa ating Panginoon Diyos, ay nasa atin ang pagpapanumbalik ng kalakasan ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo tatapos na sa ating salita ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Let us pray once again unto the Lord. Hallelujah. Para pasalamatan siya sa kanyang salita. Muli dakilan namin Diyos. Marami pong salamat o God sa inyong dakilang salita o God na siyang bibigay po sa amin o God ng comfort o God, ng strength. And Lord God, hallelujah, a trust and confidence, Almighty Father. We love you, O God, and we commit unto you all of the thanksgiving and all of the praise in thy blessed name, O Lord Jesus Christ. Amen. Hallelujah. At tayo po'y dadako na sa ating mga panalangin. Maraming muna kayong makaupo. Kung meron po tayong nais may dagdag sa ating mga prayers, maaari nating may habol dito sa ating mga ipapanalangin sa Panginoon. Sabi, babalikan daw ako. Nakabukas. Amen. Amen. Sana makuha. Amen. Pray natin ang application para sa trabaho. Amen. Ating idulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Ang supplication ng ating Panginoon sa pag-apply ng trabaho, mga kapatid. Guidance sa ating Panginoon Diyos para sa interview niyo bukas. Amen. Hallelujah. At isama natin mga kapatid ating dulog sa Panginoon ang hallelujah, kalakasan at healing at protection ng ating Panginoon Diyos na nawa itulot ng ating Panginoon Diyos na tomorrow CT scan si Sister Shirley, nanay nila, Brother Nathan at Brother Pam, na maging normal ang result ng CT scan. Hallelujah. At ganyan din patuloy nating may latest na sa check-up ng nanay tatay. Okay na po si nanay. Yung mga medical, Pa-check up po siya bukas. isasabay na rin. Sa PGH po. Praise God. At ganyan din mga kapatid, patuloy natin pagkatiwala sa Panginoon ang healing, complete healing ng tatay at nanay. Amen. Sa tinatawag na, alam po natin yung mga bagay na yun, it is only named by science, but with God, hallelujah, ang healing touch ng ating Panginoon Diyos, walang mahirap sa ating Panginoon Diyos. At we are claiming the promised word of God ng healing touch para sa gallbladder, polyps, ni Brother Bam, gayon din sa kay nanay mo, kay Sister Shirley, at gayon din sa mild diffuse fatty liver ni Brother Bam at ni Brother Tony, tatay. Hallelujah. At gayon din sa prostate ng ang healing touch na ating Panginoon Diyos. At isama natin sa prayer mga kapatid, si Sister Lucila na yan, ang Panginoon ang magbigay sa kanya ng spiritual strength. At because she is still unbeliever, siya binibigyan ng tinatawag na fear ng kaaway. Hallelujah. We know already that the Lord already give the healing. Pag ating Panginoon Diyos nagbigay ng kagalingan, hindi na po binabawi ng ating Panginoon Diyos. The only thing for us is to claim. At pag-pray po natin, Sister Lucila na yan, bigyan siya ng patuloy at higit na pananampalataya.
Hallelujah. Ang kagalingan binigay ng ating Panginoon sa kanya. At ganyan din, sama natin sa prayer, simple cough ng mother ko pabalik-balik. I do believe that the Lord already healed us sa kanyang mga latay tayo pinagaling na. At sama natin sa prayer mga kapatid, yung nabanggit nga nila Brother Ranjit, Brother Percy, prayer for kanilang trabaho. At interview ni Brother Percy tomorrow, nabigyan siya ng wisdom ng ating Panginoon. Hallelujah. At ganyan din, isama natin sa prayer for the healing ni Sister Gloria David sa liver disease. Ang tiyahin ni Brother Ranjit. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer. Ito palang LBM ng anak ni Brother Dicky ay pinagaling na ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang kagalingan. At isama natin patuloy sa panalangin yung abdominal hernia ni Sister Panfila Tinampay. Request ni Brother Dicky. Patuloy natin isama sa prayer. Brother Joseph Milgar from stroke. Patuloy natin isama sa panalangin. At ganyan din mga kapatid, sa needs ng ating mga kapatid, Sister Flor Delis ay isama natin sa prayer. Sa patuloy na ang Panginoon na siya magbigay ng kalakasan sa katawan at complete healing. Sama natin sa prayer ang needs si Brother Resty for the settlement ng remaining ng that bank settlement. Sama natin patuloy sa prayer. At again din, Brother Joy, Sister Joy Frias at Brother Alex Frias, patuloy natin isama sa prayer, mag-asawa sa Saudi Arabia. Ang kagalingan sa breast cancer, Sister Joy, at job needs din ni Brother Alex Frias, sama natin sa prayer. At ganyan din mga kapatid, sama natin patuloy sa panalangin Brother Christopher Gascolon sa kanyang leukemia. Ang healing touch ng Panginoon. At patuloy po nating isinasama sa prayer ang mga kagalingan. Hindi po tayo nagsasawa, hindi po tayo napapagod, napapanghinaan na sama sa panalangin. Because God, hallelujah, has already promised unto us na binigay na sa atin ang kagalingan. Hallelujah. And we are continuously keep trusting. At sabi nga na scripture that pray without ceasing unto the Lord. Hallelujah. At ganyan din, isama natin sa prayer mga kapatid. Hallelujah. Sa mga job needs ng mga nila Brother Percy, Brother Ranjit. At ganyan din ang pangailangang trabaho ni Brother Alan at ni Brother David. Isama natin sa panalangin. At Brother David, nakalimutan ko na apelyido. Brother David, sama natin siya sa panalangin. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa prayer about patuloy natin sama sa prayer ang inyong flat. Ang Panginoon ay siyang mag-provide ng inyong needs. Kanina po na nabayatan na po message po yung may-ari, binigay yung QID. QID. Kaya po kanina yung paraan. Amen. Praise the Lord. Nawas siya po sa loob. Amen. Amen. Salamat sa Panginoon for the answered prayer sa mga hinaing ng kanyang santo for that settlement ng Karama. At gayon din. Amen. Hallelujah. So, answered prayer na ito. Praise the Lord. Hallelujah. Yung renta, yung contract. Yung contract po, okay naman. Okay, nag-renew na. Na-renew na yung contract. Ang usapan po namin kasi kapag naayos yung Karama, doon ipaprocess. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat sa ating Panginoon Diyos sa kanyang katugunan at hallelujah. Ganun ang ating Panginoon Diyos. Hindi siya magkukulang sa atin. Hallelujah. Ganun katapat ang ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Praise God. At ganyan din, sama natin sa prayer ang patuloy natin isama sa prayer si Brother Romel nasa kanyang urinary problem. Patuloy natin isama sa prayer, Brother Romel. At hindi ko tiyak kung natuloy yung kanyang bladder scan. Patuloy natin isama ang kagalingan buot sa ating Panginoon Diyos. At ganyan din mga kapatid, sama natin sa panalangin ang kaligtasan mga kapatid ni Brother Belo at ni Sister Marie, Brother Roderick at Brother Raymond. So, patuloy natin isama sa prayer. At ganyan din para sa family needs ni Brother Belo at ang kagalingan ng kanyang anak na from glaucoma, si Brother Sheikh bin Joshua.
Belo, sama natin sa panalangin. At yun lang po mga kapatid, kung meron pa tayong mga nais idagdag sa ating mga panalangin, pwede pa natin may habol. Sabay-sabay natin idulog sa ating Panginoon. Hallelujah. Salamat po. Yung prayer po natin na nag-ano po yung kamay ko. Nagaling na po ng Lord. Amen. Praise God. Ngayon, meron naman dito sa kamay. Sa kanan naman. Amen. Sama natin sa prayer na complete healing ng ating Panginoon Diyos. Amen. Hallelujah. Pray po natin natin. Amen. Hallelujah. Yung kapatid ko po si Sister Grace, lalabas na po yung result niya ng COVID test again. Kasi po tingin sila lahat po na yung pagtrabaho niya positive. So parang nag-worry din siya. Baka sabi ko hindi na. Sana po maging okay po lahat yung Amen. kaso. Amen. Si Sister Grace po. Okay. Dito po sa bahay. Amen. Sama natin sa prayer. Hallelujah. He is the same God tonight. Hallelujah. Kung hindi po natin hindi niyo po narinig yung update regarding sa pinag-pray kay Sister Cherry. Actually, ilang beses siyang gustong i-attempt na i-test. Na-test siya isang beses pero mas marami yung beses na gusto siyang i-test pero laging hindi natutuloy. Hanggang sa itong pinakahuli na ating pinipipray to the Lord na yung maging normal yung result at hindi na naman tinuloy yung kanyang test. So, ganun po mag-ingat ang ating Panginoon Diyos. Tapat na napakadakila ng katapatan ng ating Panginoon Diyos. Praise God. So, yun ang pasasalamat ni Sister Cherry na laging sinasabi sa kanya na ite-test. Na-test siya isang beses na normal. Dahil yung mismong kasama niya sa trabaho, hindi sinabi, positive pala. Hindi niya sinasabi na mayroong nararamdaman. So, nung tinest positive yun, samantalang nakakasalumuhan niya yun directly kasama niya sa area. At nung itetest siya, yun yung huli natin pinag-pray. Yun yung huli encounter niya. At hindi na naman natuloy. Hallelujah. Andun ang ating Panginoon Diyos na nag-iingat. Hallelujah. So, ating idulog lahat sa ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Walang imposible sa ating Panginoon Diyos. At I encourage you that we have to pray as we pray ng ating pagluhod sa ating Panginoon Diyos and as we pray with earnest prayer unto the Lord. Hallelujah. Let us pray to the Lord. Hallelujah.